Kaya yun po yung title ng ating tema at ganoon din ang sermon sa umagang ito sa ating Kick-Off Sunday. Let the nations rejoice. Kasama din yung katanungan na paano ang mga bansa magre-rejoice. Yan, sasagutin din po natin yon sa ating pag-aaral mula sa mga awit 67. Sino sa inyo ang nakabasa na ng Psalm 67 ng more than 3 times? Yan, 3 times lang. Taas ang kamay. Gusto ko lang pakita rito na hindi ito napapansin. No? Alam nyo, nakikita ko siya noon, pero nung inaral ko siya, sabi ko, ba? Ang bihira pala itong awit na ito. Maganda ko siyang i-memorize, no? Sino sa inyo nakakabisado ng Psalm 190? Kung Psalm 190 nahirapan kayo, alam niyo kung bakit mahirap kabisaduhin yun? Mahigit 100 versikulo yun. Magsimula muna kayo dito. Kung alam niyo ang Psalm 23, maganda ang Psalm 67 na isama ninyo sa inyong mga panalangin. Kasi alam niyo, ito ay communal prayer of God's blessing. Ginagamit ito noon, kung hindi po bago, pagkatapos ng benediction. May mga simbahan, kasama ito sa liturgy nila. Sana sa atin din po, meron din po tayong liturgy, kaya tayo G7, liturgy. Hindi po, biro lang po. Meron po tayong sinusunod na programa, no? Maganda minsan, isama natin ito, kasi isa rin po itong panalangin. No? At makikita ninyo, ang kaugnayan po niya, pagdating din dun sa isang priestly benediction, na kung tawagin ay, nandun po sa mga, sa bilang, no? Yun, the Lord bless you and keep you. Yun yung Aaronic priest, no? Ayun po rather yung priestly benediction. Familiar kayo ron? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. Ito po ay may resemblance doon. At bukod doon, pinapag-aralan natin patungkol kay Abraham. Anong sabi sa kanya? So ito po yung example na sinasabi kong priestly benediction. Yung kay Abraham naman, yung Abrahamic covenant, makikita natin sa Genesis 12 at nagkaroon tayo dito ng sermon, hindi po ba? Anong sinasabi doon? Naalala ninyo? What does it talk about? It also talks about what? Blessing. Anong sabi dyan? Can you read with me? I will make you into a great nation, and I will bless you. All peoples on earth will be blessed through you. So he was blessed so that he will be a blessing to others. Ngayon, may special na struktura ang Psalm 67. Ang tawag po rito ay chiastic structure. Ano po ibig sabihin nun? Halimbawa, ilang verses siya? 7, no? So, yung 7 na yon, makikita ninyo, yung pong unang dalawa ay, yan, no? Verses 1 and 2 ay parallel sa verses 6 and 7. Okay? Ganyan. Tapos, yung 3 and 5 parallel. Ano gitna niya? Verse 4. Kaya doon natin hinugot yung ating tema sa katitle, Let the Nations Rejoice. Sa NIV, let the nations, make the nations be glad. No? Yun natang ginamit. No? Pero sa Holman Christian Bible, sino po sa inyo familiar sa Holman Christian Standard Bible? Yan. Yun yung ginamit. No? Let the nations rejoice, verse 4. Ito po yung paraan ng pag-aaral sa mga awit. Kaya inanyahan ko kayo, no? Sa darating po na linggo, napakaganda na samahan ninyo kami ni Atol and Joey. Pag binuksan natin yung Bible, skilled tayo paano siya gamitin. Bagaman iba-iba ang genre or forma ng scripture bilang literatura, kasama po dito yung mga awit, may mga ganong special structure sila na dapat malaman natin. Kaya inanyahan ko kayo, Padless lunch tayo sa Sunday at pagkatapos na we will have a workshop
papakita sa inyo paano mag-lead ng Bible study using scriptures, iba-iba, kasama na doon marahil ang mga hawi. Ngayon, ang ating sermon ay hindi naman po patungkol doon sa yung pinakita ko sa inyo yung struktura. Pupunta pa rin tayo doon sa practical points, no? At kung kayo po ay aalis dito mamaya, hindi siguro makakalimutan yung salitang blessing. Umiikot po siya patungkol po doon sa pagpapala ng Panginoon. At ang question na gusto nating sagutin, can you read with me? Why is it God's blessing? Bakit mo hinahanap ang pagpapala ng Panginoon? Maganda ba ang topic yun? Napakaganda po. At sa temang ito, o dun sa usapin patungkol sa God's blessing, may mga tao hindi interesado. No? Kung kaya, ano nangyayari sa kanila? Wala silang pagpapala sa Panginoon. Meron naman, pumunta doon sa kabilang extreme, na ito yung pagpapala ng Panginoon, I will name it, and I will claim it. Anong tawag doon? Yun po ang prosperity theology, or we call simply prosperity gospel. Name it and claim it. Or health and wealth theology. Na tila baga, yung pagpapala sa pamamagitan ng material na bagay, yung pagpapala sa pamamagitan ng mabuting kalusugan, ay maaari mong i-percent, ipilit sa Panginoon na ibigay niya. At bukod doon, yun na ang iyong end. Yun na yung goal mo sa buhay, yumaman. Samantalang ang tinuturo ng Biblia, dapat ang kayamanan at yun din ang mabuting kalusugan ay means only toward an end. Instrumento lang yung mga yan. Meron po tayong 3 punto na titignan sa ating sermon. Yun din po yung mga patlang dyan sa inyong outline. Meron po tayong 3 S na titignan sa umaga nito. Ang una po na S ay seeking God's blessing. Ang Tagalog ng seeking, hanapin. No? Hanapin ang pagpapala ng Panginoon. Sino sa inyo ang humahanap ng pagpapala ng Panginoon? Taas ang kamay. Nasumpungan na ninyo? Nakita na ninyo ang pagpapala? Yung katabi ninyong asawa ninyo, di ba blessing nyo? Isa pa lang yan. Non-material yun. Of course, kasama na rin doon yung material blessing. Meron kayong magandang sasakyan, magandang tahanan, ano pa? Magandang trabaho. Pwede pa kayo magbigay ng example ng blessing? Ha? Ano po? Walang problema. Okay. Walang utang. Di ba? So, yan yung mga definition natin ng pagpapala, no? At tinabaga hinahanap natin sa Panginoon. Pero, ang goal ko sa umagang ito ay ito. Malaman natin ano yung tamang motibo. Bakit mo hihilingin? Bakit mo hahanapin ang pagpapala ng Panginoon? Kung hindi, matutulad tayo doon sa mga kapatid natin na pumihit na sa prosperity gospel. Naging mali ang kanilang motivasyon. At hindi natin mayaalis ang pagpapala ng Panginoon na may malaking kaugnayan pagdating sa gawaing pagmimisyon. Una po, God's blessing is rooted in His grace. Saan natin nakuha yun? Ano sabi sa verse 1a? Paano nagsimula yung communal prayer? Sabi po niya, yan, kita niyo word na yon. May God be gracious. So ito po ay ang pagpapala ng Panginoon ay nakaugat. Ang pundasyon niya ay biyaya ng Panginoon. When we talk about blessing, we can't help but also talk about God's grace. Isipin ninyo, ilan sa mga pagpapala na tanggap niyo sa Panginoon, deserving kayo? Diba? Marami doon, we don't deserve. Kaya yung grace, anong definition ng grace? Ito ay, grace is God's unmerited favor. Binigay niya sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. O kaya napakahalaga na kung tayo ay hihingi ng pagpapala sa Panginoon. Tandaan natin, biyaya ito na you don't deserve. Therefore, lalapit ka ng may meron kang pagpapakumbaba. Hindi ka deserving eh.
pero binigay sa iyo ito ng Panginoon. Naalala niyo yung kaligtasan. Yung kaligtasan, ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi natin kailangang pagtrabahuhan. Kung hindi, ang tawag na doon ay wage, hindi grace. There's a difference between wage and grace. Ganon din yung pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, libre. Hindi natin kailangang bayaran. Ang kailangan lang natin, pagpapakumbaba. At naipapahayag natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakagandang panalangin nung sinabi sa 1a. Can you read with me? God be gracious to us and bless us. Kita niyo yun? Grace, tapos blessing. So napakahalaga na meron tayong attitude ng what? Rejoicing in grace. Bakit? We're not deserving. Binigay itong blessing na ito. Dapat mag-rejoice tayo. Secondly, can you read with me? God's blessing means that we enjoy His favorable presence. Okay, saan natin nakuha yung favorable presence? Naalala niyo yung verse 1 ng Psalm 67. At ganun din yung Numbers, yung pong priestly benediction, kung paano siya related. Simulan muna natin dito sa 67, 1b. Can you read with me? May God make His face shine on us. Kami namang yung understand. Yung face ni God, magniningning sa harapan natin. Naintindihan natin yun. Pag tinignan niya sa, yan, so in-underline ko, I'm encircling the word face. Makikita din ninyo dun sa priestly benediction. What's that? Numbers 6:25. The same thing. The Lord make His face shine upon you. Ano mo ibig sabihin mo nun? Nang inaral ko yun, sabi ko, una, sino nagsasabing may mukha ang God? Taas ang kamay. May mukha ba ang God? At pag nakita mo ba ang mukha niya ay mabubuhay ka pa? Sa Biblia, sa Lumang Tipan, takot ang mga bayan ng Panginoon na makita siya kasi alam nila ito ay associated sa death. Pag nakita mo yung mukha ng Panginoon, patay ka na. Pero alam niyo, ang mukha ng Panginoon ay maaari natin makita sa pamamagitan ng kanyang exact representation. Sino yun? God is a spiritual being. Pero si Jesus is God, and He added in His nature what? Humanity. So God's face can be seen through His Son Jesus Christ. That's what most of the scholars are their way of interpreting this verse. And I believe so. And may isa pa nagsabi na pag sinabing, may the Lord make His face shine upon you, yung pagtumingin siya sa'yo, meron dalawang klase ng pagtingin. Yung isa yung nakasimangot. Pag tumingin ang asawa niya na nakasimangot, ano nararamdaman niyo? May problema. Pero dumating na ba sa point na nakangiti sa inyo? Tapos may hingin kayo na ibig sabihin nun, it is already a smile of approval. Hindi yung wife ng pang-shopping, nginitian ng asawa na ibig sabihin nun, approve na. Ito yung sinasabi dito, yung smile of approval ng Panginoon, ibinibigay sa atin in the person of His Son, Jesus Christ. At ito yung sinasabi kong presensya. Remember, one of the names of Jesus is what? Immanuel. 3 Hebrew words, meaning God is with us. We're able to see, to experience the presence of God in the person of His Son, Jesus Christ, and even His face. Though we don't see His face, no? But there was a time He was here on earth na silayan ng kanyang mukha. At maraming nagsasabi may balbas siya. Tapos nagkaroon na po tayo ng mga images, no? Although mostly influence ng Kastila. No? Sapagkat si Jesus ay Jew. No? So seeing Jesus is seeing God. At napakaganda na pag humingi tayo ng pagpapala sa Panginoon, hingin natin yung what? God's what? God's presence.
Pag ang presensya ng Panginoon nasa atin, meron ka pa bang hahanapin? Tingin ko, wala na tayong ibang hahanapin as long as the presence of God is there. Kasi where the presence of God is, there is what? There is satisfaction, there is protection, there is comfort. Thirdly, can you read with me? God's blessing is not just individual, but corporate. Napakaganda nito. You know why? Some Christians would choose not to attend regularly worship service. Why? May internet naman eh. Meron namang cable. So around the world, pwede ka makapag-worship. Why go to church? They are missing a lot. And this is what verse 1 is saying. Pansinin ninyo, no? Ilang beses ginamit yung salitang as. Hindi, may God be gracious to me. May God bless me. May God make His face shine upon me. Did you notice that? As. And this is actually a communal prayer. Meaning, makukuha natin yung biyaya ng Panginoon pag sama-sama tayo. Have you noticed of some believers, simula nung umalis sila sa fellowship, anong nangyari sa kanila? Nangyari sa kanila. Somewhere along the way, nawalan ng trabaho, nagkaroon ng malaking problema, nagdamig sa pananampalataya, nauwi sa immoralidad. Di ba? Yan yung mga pagpapala, hindi lang material, kundi yung mga immaterial, napakalaga sa atin, no? Na pag lumayo ka, you're missing God. I can describe it, alam niyo yung firewood, no? Yung panggatong, nagliliyab. Tanggalin mo isa, mangyayari. Nalalamig sa mamamatay siya. Maraming mga Kristiyano, they're missing a lot. Kasi ang akala nila, optional lang yung pag-attend ng worship. Sayang lang yung time ko dyan eh. Dito na lang ako sa bahay. It's not true. Do you want to be blessed by God? Join the communal gathering worship. When God pours His blessing here, tapos absent kayo, you're missing a lot. And every Sunday, I believe He pours His blessing. Paano? Muulan ba ng pagpapala mula sa langit? Pero no. It's through the preaching of His God's Word. Whenever spiritual blessing is poured upon us, tandaan niyo, no? Package yan, kasama na yung material. Ito yung tinuturo ng prosperity gospel, puro material na bagay. Ang tinuturo ng Biblia is spiritual, nandun na yung material at lahat ng bagay. Yun yung dapat maging focus natin. And that is what blessing is all about. Which we find, we receive communally. Kaya hindi po pwedeng mag-absent. Pang-apat at kauli-ulian, can you read with me? We will experience God's blessing when we align ourselves with His purpose for the nations. By the way, itong mga main points ko are taken from Stephen Cole in my reflection and study of the passage. And I'll be also quoting from John Piper. Isa po siya sa kilalang pastor at manunulat. Siguro iba sa inyo nabasa niya. Sapagkat ito pong Psalm 67, maiksi po siya. Hindi mo siya madaling aralin. Kaya bear with me in my explanation and also exposition of the passage, based on those two authors. So we will experience God's blessing when we align ourselves with His purpose for the nation. Usually, ang pag-seek at pag-receive ng blessing natin, naka-align saan? Saan naka-align? Lord, pagpalain mo ako, yung anak ko, bigyan mo ng magandang trabaho, ano pa? Bigyan mo kami ng sasakyan, ma-promote siya para maging masaya kami. Too selfish. Too selfish. Does it sound, medyo pagtitingnan natin, Pastor, wala namang masama doon, ha? In relationship with this, something is wrong. There is a way for us to realign kung hindi naka-align yung prayer natin sa purpose or purposes ng God. Siguro iba sa inyo, Pastor, bago yun, totoo ba yan? Are you asking something from God, a favor?
tapos hindi pa binibigay sa'yo. Meron ba kayong ganon? Isang business, hindi pa pinagpapala ng Panginoon. Isang career, hindi pa binubuksan ng Panginoon sa kanya. Isang relationship, business deal, business venture na malabo pa. Baka yung laman ng puso natin mali. Nakasentro saan? Akin, pamilya ko. It's about time for us to think of God's purpose. And God's purpose has something to do with 4 things. Makikita natin sa 2, 3, 4, and 7. Are you ready? The first one is this. Ito po yung passage, Psalm 67. Isa-isahin natin. Kasi napakaganda malaman natin yung purpose sa Panginoon. I-align natin doon yung yung alin, yung motibo natin para yung blessing ibibigay sa atin. The first one is, what's God's purpose? For Him to be known. Okay? Secondly, for Him to be praised. Thirdly, for Him to be enjoyed. And then lastly, for Him to be feared. Those words are crucial. If we don't do anything of those purposes, kaya pala hindi natin nakukuha, hindi natin nakikita, natatanggap yung blessing ng Panginoon. Mali. Hindi naka-align dito. At pag napansin ninyo, known, praised, be enjoyed, feared by whom? By the nations. By peoples. Hindi sarili mo lang. Do you hear me? Hindi sinasabi rito, to be known by you alone. Of course, importante yon. To be praised by you alone. To be enjoyed by you alone. To be feared by you alone. It speaks of the nations. It speaks of peoples. Maraming tao. Kaya paano natin i-reward yung prayer natin? So if you're a father, or if you're a mother, dahil wala yung husband mo, it's good to reward your prayer by saying, Lord, bless us. Wala pong masama dito. With these material things, we need it. No? But use these material things for the furtherance of your glory in the nations or around the world. Ang ganda po ng panalangin. At siguro sabihin nyo, gusto mo ibig sabihin ng panalangin ngayon? It only speaks of the importance of this being mission-minded. Alam niyo, lahat ng natatanggap natin, pagtanggap natin, tapos ginamit natin sa personal na pangailangan natin, at hindi natin naiisip yung ibang mga tao, lalong-lalo na yung iba-ibang mga bansa, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Marami sa kanilang namamatay sa paglipas ng panahon. Marami sa kanila, na dadala ng mga maling katuruan. Tapos, eto tayo, ayaw na nga natin ipasubo doon sa mga lugar na yun. Ayaw pa natin magbigay. Bakit? We are so, confined sa, may need kami. May need ako, may need yung family ko. And even sa ating missions fund, hindi tayo nag-contribute para sa atin, optional lang yan. No, that is our share for global mission. When you give your money there, 20 pesos, 50, 100, it goes to where it should be. In particular, dun sa ating mga supported missionaries. But of course, as the Lord blesses us, we desire also to partner with other missionaries around the world para may participation tayo doon. Ganun yung pagsahod ng blessing ng Panginoon. Pagdaan sa atin, hindi lang sa pamilya natin, o hindi doon sa ibang families, doon sa ibang people, doon sa iba-ibang mga bansa. I like what I got, no? Ang sabi rito, seek blessings. When life seems the worst, God often sends us little blessings that often go unnoticed because we are so focused on our suffering. By acknowledging blessings that bring joy into your daily life, you will experience more peace and feel closer to God. Ito naman, in the context of God's blessing na hindi natin nakikita, na-appreciate. Bakit? Ito naman yung other side, no? Natabunan na tayo ng suffering. Hindi na natin nakita yung magagandang bagay. Do you remember that hymn, Count Your Blessings? Anong essence naman? When we have learned how to see
God's goodness in the midst of problems, nagkakaroon tayo ng magandang perspective. And then, there is where, the blessing of God will continue to abound in our lives. Remember this, seeking God's blessing is a choice. When we seek, hindi ho siya automatic. Meron tayong kinakailangang gawin. Di ba, if you would like to discover something, a treasure, what do you need to do? You need to dig. Malalim. Mag-e-exert ka ng effort para mahanap mo ito. Although ito libre, but we need to do something. Hindi siya ibabagsak sa atin ng Panginoon ng basta-basta lamang. So magkaroon tayo ng tamang perspective. Ibigay ito, hindi lang sa pangangailangan natin, kundi sa pangangailangan ng iba, lalo na sa global mission. At pangalawa, huwag nating hayaan na tabunan tayo ng mga problema at hindi na natin nakikita ang kabutihan ng Panginoon. Aside from seeking God's blessing, let's now move to the second one. Pag nag-seek ka, anong karugtong nun? When you seek, you will find. You will receive something. Anong connection nito dun sa una? Ito yon. Bibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Para pagbigyan ng pagpapala ng Panginoon, magagalak tayo. Magkakaroon tayo ng kagalakan. Tama po ba yun? Yun dapat ang natural effect ng blessing ng Panginoon. And this joy is not the joy that the world has, no? This is joy that is unspeakable, that is within, that only comes from God. So when we have God's blessing, what's the natural tendency or connection? God's blessing will bring about joy in Him, rejoicing in Him. Let me cite two things. Number one, can you read with me? You cannot export rejoicing in God to the nations if we are not rejoicing. Does it make sense? Does it make sense? Ini-introduce ko sa inyo mga kapatid yung natural flow according to the scripture. Seeking God's blessing will bring about sensing what? God's joy. So that when you sense God's joy, it will be shared to what? That God's blessing will be shared to the nations. Nakuha niyo yung flow. Ang usual na order natin ganito seeking God's blessing, and then we'll be able to what? Sense God's joy, so that it will be shared to our needs, or it will be shared with our family. Hindi po ganun ang sinasabi ng text. It boils down to the needs of others, particularly peoples, particularly nations. And somewhere along the way, talagang it makes sense kasi you remember the principle, you cannot give what you don't have. Wala kang joy. How can you make the nations rejoice? What's the title of our sermon, our theme? Let the nations rejoice. What does it mean? Anong pwede maging contribution natin doon? Bawat isa, kung meron tayong joy, at paano natin nakuha yung joy? Kasi sa God's blessing. Magiging masaya ang mga bansa. Magagalak sila. Paano sila magagalak? Wala nga tayong kagalakan. Remember? Diba? Yun po ay simple. Kaya lang hindi natin minsan nakikita. Halimbawa, dito sa verses 3 to 4, ano yung mga in-underline kong word? Paulit-ulit name. This is a prayer wish. Sana nawa, eto mangyari. Okay? Sinasabi doon. At pag tingin niya sa verse 5, ganun ulit. Name. Ano sinasabi dito? Ang sinasabi dito, para yung panalangin natin ay matugon para sa ibang bansa, kailangan ito magsimula sa atin. Merong isang song na ang title niya is although context naman ito, peace, but we can apply it in this sense. Let there be peace on earth. Anong ending ng song? And let it begin with me. Palitan natin. Gusto natin magkaroon ng joy, mag-rejoice ang nations. Ganun din. Let it
begin in me. If you want to see revival sa isang lugar, let's say sa country, dapat meron siyang pagsisimula. Hindi po ba? In the same way, kung kailangan ng rejoicing sa nations, aasahan ba ito ng Panginoon sa mga politiko? Marami sa kanila, believers. Aasahan ba ito ng Panginoon sa mga business sectors? Abala sila sa pagkakamalan sa labi. Aasahan ba ito ng Panginoon sa Malacanang? Hindi rin. Aasahan ba ito ng Panginoon sa simbahan? Opo. Tayo yung inaasahan dito. Ngayon, kung hindi tayo magko-contribute, hindi magagalak ang mga bansa. Ano yung nagra-rub ng joy sa atin? Maga pa lang, alam mo yung isang bakol na yung mukha mo, yung parang bagsak dahil sa problema. So lahat na salubong mo sa opisina, kung nag-aaral ka sa trabaho, nararamdaman nila? Nararamdaman nila yung kabigatan mo. Nakakahawa ba yun? Nakakahawa. That's the power of your influence. Change it with, yung joy, huwag yung faking, facial expression. Yung joy mo nasa loob, tapos lumalabas kahit maraming problema. Makakahawa ba yun in the positive sense? Oo. Marami. That's the power of influence. Especially us, na mga Kristiyano tayo, napakahalaga na tama yung ating perspektibo. Someone said, instead of being preoccupied with our problems, let us praise the Lord for His blessings. Babalik uli ako doon. Kaya, bagsak ang ating countenance, ang ating mukha, kasi nakafocus tayo sa problem. And you never know how it will affect your husband, your spouse, who is not a believer, or who is inactive and attending the church. Then, how it will also affect your children, yung influence natin. Kaya palitan natin yon, makakahawa tayo in a positive sense. If we have this joy that is unspeakable in our hearts, napakaganda nun. There's in the New Testament, a verse, and I think I preached about this in James chapter 1, which says, consider it pure joy, brethren, whenever you face trials of many kinds. Alam niyo kung bakit? There's a purpose, and the purpose behind that is completeness, is spiritual maturity. Marami tayong problema. Pero tandaan natin, yung problem nasaan? Nasa loob, nasa labas natin. Nasa labas. Ano yung nasa loob? That is the joy. Where did it come from? From God. Can anyone take it away from you? No. Yung panglabas, can anyone take it away from you? Yes, sa labas siya eh. So let it allow you to cause it to influence you. Yung joy na nasa loob, na in the midst of problems around us, hindi tayo mapapa-apekto. Kasi pag nagpa-apekto tayo, makaka-apekto to sa ibang tao. Have you heard of rejoicing in blessing when it's tough to do? Madali bang gawin yun? Pastor, are you teaching what Freddie Aguilar sang? You remember yung tawanan ng problema mo? Kababawan po yun. We're not talking about it. We're talking about joy in the midst of trials. Pag ikaw ay tumatawa at may problema ka, medyo pahigpitan natin. Ito maluwag na yun. Hindi ganun ang tinuturo ng scripture. Meron kang joy sa loob kahit yung external situation mo magulo. Kasi ang nananaig yung nasa loob. Nasa sa iyo yun. Ano pipiliin mo? Pa-apekto ka ng nasa labas? O pa-apekto ka ng nasa loob? And perhaps, tanong natin yung basic question, meron ka nga bang inner joy in the first place na na-receive mo sa Panginoon? Baka wala. Who receives inner joy? Those who have recognized the Lordship and Saviorship of Jesus Christ. Kung hindi pa natin tinanggap, wala ka talagang inner joy. You cannot give what you don't have. Pero tayo ng mga mananampalataya na, nandun yung joy. Kaya lang, hinaya nating palabuin yung mata natin ng problema. Tapos yung may attitude pa tayo, rereklamo tayo sa Panginoon. Ano sasabihin sa atin ng Panginoon? Bilangin mo nga yung pagpapala ko.
Huwag mo lang tingnan yung mga pagsubok mo sa buhay. It's a matter, after all, of perspective. Ang ganda nito, no? Iba-ibang sandali ng ating buhay. Happy moments, ano magandang attitude ng heart natin? Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, what do you remember? Just the last line. Anong sinasabi sa scripture? Let us always be thankful to God in every circumstance of our lives. We know it, but sometimes we don't apply it. And somehow, yung blessing ng Panginoon, no, Lord, hinahanap mo, hindi magbigay sa'yo, kasi paano ibibigay sa'yo? Sampakol yung mukha mo. Nakikita mo na kagad, puro negative. Hindi yan may mapapasa'yo, no? At tandaan natin, pag ibinigay sa atin ng Panginoon, may purpose siya. At ang purpose nito ay para sa ibang tao. Let us rejoice and be glad because it is a perspective. Secondly, can you read with me? We cannot expect the nations to rejoice in God if they do not know Him. Ito yung sinasabi ko kanina. Sabi ko sa inyo, no? Baka ang problema, kaya naapektuhan tayo ng external, internally, wala tayong joy that comes from God kasi we have not yet known God. The same applies to other people. No? Hindi kayo makakapag-expect sa kanila na maging joyful ang countenance nila kasi hindi pa nila kilala ang Panginoon. Verse 2, ano sabi rito? May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us so that your ways may be what? So that your ways may be known and your salvation. It is very important, mga kapatid, na we go out. We go out. We share the gospel to many people. Kita niya, no? Kung wala tayong pag-aabot, pag-reach out sa iba, paano sila magkakaroon ng joy? At yung joy na yon, makakatulong sa kanila upang magkaroon ng tamang perspective at malabanan ang iba't ibang pagsubok sa buhay. So, it really pays, no, to reach out to someone. At ang goal natin doon, bigyan sila ng kagalakan ng gagaling sa Panginoon. At alam niyo, pag may kagalakan na tayo, connected siya doon, no? Seeking what? God's blessing. When you seek God's blessing, ano magiging pakiramdam mo? You will be joyful. May problema sa labas, hindi ka maapektuhan. Ngayon, yung kapatid mo, yung asawa mo, ina-expect kong may ganon. Baka hindi pa nila narinig ang Ebanghelyo. You pray. You do something. Bagamat ang taas napakalaki, remember this principle. Think globally. When it comes to mission, think globally, start locally. Acts 1:8 gives us a guideline. Before we go to the uttermost part of the earth, where do we begin? We begin in our Jerusalem. Yung pa rin po ang ating mission. Parang water ripple, begin doon sa gitna. At pag nagbato kayo ng bato sa still water, nangyari. Nakaroon na ripple. Begin doon sa pinaka-core, mahal na sa buhay, Jerusalem nyo. Tapos, Judea, palaki ng palaki, kamag-anak, Samaria, ibang mga tao, and then we can go up to the ends of the earth. Yun na po yung global mission. So, but the principle stays na start wherever you are. Start locally, but you think globally. So, kung sino man, pag-isipan natin, meron bang tao sa Jerusalem natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Pangalawa, kung meron, anong ginagawa? Hindi mo ba siya gustong pagpalain ng Panginoon at magkaroon ng kagalakan? Baka siya ay asawa mo. Baka siya anak mo. Baka siya kasama mo sa opisina, kasama mo sa paaralan. Kailan pa natin gagawin mo?
O baka masyado tayong selfish na gusto lang natin yung blessing sa atin at yung kagalaan at ayaw nating ibahagi sa iba. That's a wrong attitude. Thirdly and lastly, that's the third S. No? It is sharing God's blessing. What again is the flow? We begin with seeking God's blessing. Anong effect nito? You will be sensing God's joy. At pag nagkaroon ka ng joy, aapektuhan nito ang lahat ng tao. Ito yung mga bansa. Ito yung people. Mga tao sa paligid mo. When we are rejoicing in God, we will want to spread that joy to all nations. That is how the phrase, let the nations rejoice, will make sense. Mula sa maliit, mula sa ating individual, papunta doon sa iba't ibang tao. Two things. Number one, satisfaction in God overflows towards others. When we talk about satisfaction, we are talking about material and also immaterial things. Ang tinuturo ni Paul sa New Testament is godly contentment. Yung, alam niya si Paul, satisfied siya doon sa natatanggap niya. In fact, pagkakulang siya, bilang isang misyonero, hindi siya namamalimos, no? He was into tent making, katrabaho siya. Ganun yung kanyang perspektibo. So, natutunan niya na sa lahat, to have nothing and to be in times of plenty. Yun yung sinasabi niya. So nagkaroon siya ng godly contentment or satisfaction. Tayo ba, meron ba tayong ganong klaseng satisfaction in God? Na dahil satisfied ka kay God, alam niyo yung picture of water, you pour water exceedingly na nangyayari, lumalabas yung tubig, maapaw naturally. At pag yun ay umaapaw, anong ginagawa natin? Binabahagi natin sa iba. Another picture, yung inyong water pipe sa bahay, umaapaw po ba? At sinisira po ba ang kisame? Kasi binarahan natin. I'm just using an analogy, no? Binarahan natin ang kamay, hindi to pwede makalagpas, para lang to sa akin, saka sa pamilya ko. Hindi to pwede mabahagi sa iba, lalo na sa mga misyonero, manggagawa, gawain pag-mission, no. Para lang ito sa amin. It's going to ruin your house. And figuratively, it's going to ruin your household. Once we contain yung blessing na dapat magbigay sa iba. Meron tayo mga financial management experts or mga nasa ministry na gano'n dito sa church na. Alam ko, kilala niyo sila. At malalaman niyo yung tamang perspective pagdating sa paghahawak ng resources ng Panginoon. And sometimes, kahit Kristiyano na tayo, we can't help but be tempted, no? Kagaya ng patterns of this world. May pera ka, ano gagawin mo? Pagulungin mo ng pagulungin para dumami. Tapos pag dumami, anong gagawin mo? Ha? Papasok mo ulit sa ibang negosyo para dumami. What does it remind you? For me, it reminds us of the rich, the parable of the rich fool. Diba? Ang sabi niya, dumadami ang ani ko, gigibayin ko tong barn para magpatayo ng malaki. Anong problema niya doon? Ang problema niya doon, nakalimutan niya others. Yung blessing na yon, ibinigay sa kanya, hindi para sa kanya lang. Daanan lang siya. That's what we call being conduit or channel of God's blessing. Pagka ang pagpapala dumaan sa'yo, tas ginanito mo, you will become like a water pipe. Naging barado ka. And it's going to corrupt you. It's going to destroy your house. It's going to destroy your system. Pero pag dumaan sa atin, tapos ibinahagi natin sa iba, that's the right perspective. Satisfaction in God overflows towards others. Yan. At eto na nga, pag pinag-usapan natin yung others, we can't help but think about missions. Siguro, yung iba sa inyo, nagkaroon na ng fatigue o kaya annoyance, irritation. Saan? Sa mga misyonero.
lalapitan kayo, they will be sending solicitation letter para suportahan. Napakaganda na magkaroon tayo ng tamang perspective sa kanila. Would you want to be sent in where they are right now? Ay, Pastor, hindi ko calling yun. Yun na nga eh. They're being called there and you should be partners with them. Marami sa kanila, iniwanan nila yung trabaho nila para pumunta sa iba't ibang lugar. How many missionaries do we have in the church? We have that we are supporting. We have 5. Isa sa kanila ay ministry sa mga mga Muslims sa Thailand. So isipin ninyo, kung walang sumusuporta sa kanya, saka sa pamilya niya, paano nila masusustain yung mission support ko? Dito sa Pilipinas, meron din tayong mga missionary na ginagamit ng Panginoon. Isipin natin, no? Kung sila pinili nilang iwanan yung trabaho to be sent there para hindi sila ma-sidetrack, no? Focus lang nilang ministry, paano sila mabubuhay? At lalo yung pamilya nila, paano sila kakain? So, think twice. If there's a missionary, locally or globally, global missionary, local missionary, nilapitan ka, you pray about it, and may you remember this message in Psalm 67. Yung palang blessing ni God, ibinigay sa akin para magkaroon ako ng kagalakan, at yung kagalakan ko parang tubig umapaw, tubig sa pitcher. Anong natural tendency? Lalabas siya, ibabahagi doon sa iba. At yung iba na yon ay mga lingkod, magagawa ng Panginoon sa iba't ibang ubasan sa buong mundo. Secondly, can you read with me? God blesses us materially so that we can bless others spiritually. Do you see the connection between material and immaterial? Sometimes we tend to dichotomize. No? Yung bagay na material, sinful. Yung bagay na spiritual, godly yan. Sacred yan. Yung isa, secular. In God's economy, there's no dichotomy between the two. Both are owned by God. Tandaan po natin, yung pera na meron tayo, galing niya sa Panginoon. Pahiram lang sa atin, katiwala lang tayo. At ganoon din po, yung mga immaterial na bagay, hinihingi natin sa Panginoon spiritual blessing, galing din po yun sa Kanya. So, in verses 6 to 7, makikita niyo yung connection ng 6 sa 7. Ano yung material blessing sa 6? The earth has yielded its harvest. May God, our God, bless us. Ito yung bounty, ito yung pagpapala ng Panginoon. Ito yung material blessings. Ito yung magandang trabaho, ito yung magandang bahay, magandang sasakyan, magandang posisyon sa kumpanya, mabuting kalusugan. Yun na yung dahil doon hindi ka gumagastos. So, maaari nating sabihin yung blessing ng Panginoon comes physically or spiritually or materially. Pero dapat may connection siya sa spiritual na bagay. Makakonect ba natin yung material blessing sa spiritual blessing? Opo. Yung resources na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kagaya nito na meron tayong Mission Sunday, binibigay natin. That's how you will use your money to cause other people to fear Him. Paano, Pastor? Yung pinadala mong pera, saan pupunta yon? Pupunta yon sa missionary. Yung missionary, he will share the gospel so that person will fear God. Therefore, kadamay ka doon sa proseso. Nakita niyo yung hindi natin masyado napapansin yung gano'n. Kala natin, bigay tayo ng magkano lang, wala namang pinatutungan yun. That's how it comes. At very important yun, no? Na malaman natin yung connection ng material sa immaterial na bagay. So again, God blesses us materially so that we can bless others spiritually. Nawa mga kapatid, sa ating pagtatapos, sa pagdiriwang natin ng gawain pagmisyon, tandaan natin na yung resources na binigay sa atin ng Panginoon, God's blessing yan. We sought for it, and then we found it. Nasa atin na. And nung nasa atin na to, what it bring about? What it brought? It brought joy, overflowing. And because of that, dahil umapaw siya, we are now sharing
And we should continue sharing God's blessing materially, spiritually with others. And when I say others, the Bible speaks of the nations, the Bible speaks of peoples. Those, especially, tatandaan po natin yung meron po tayong mga tribo na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Yung mga, ang tawag sa kanila, LRP group, no? Least Rich People Group. Napakaganda na i-prioritize natin sila. Para sa ganon, mas maraming tao ang will fear the Lord. Kasi pag wala nagbahagi sa kanila, they will fear not the Lord, idols. Nakakala nila yung Diyos. If no one will tell them the truth. And because these people who intends to tell them the truth, kulang na ng pondo, paano pa sila makakasurvive. So that's how it works. As we close, tanungin natin yung sarili natin. How can I be a blessing to others today? Perhaps you can add, sino yung others? Sino yung others around you na maaari mong tulungan? Bahaginan ng blessing na nagbigay sa'yo ng kagalakan at dahil doon gusto mo na sila magalak. Sino siya? At kailan mo planong gawin yung iyong gusto gawin? I want for us to ponder upon what we have heard by citing to you some questions. Actually, these are reflection questions. And after this, we will pray. The first question is this. Are you seeking God's blessing for yourself, your family, and this church? Are you? Kung hindi kayo humingi, ay kaya pala. Walang blessing sa inyo individually, sa family, pati sa church natin. Maganda, let's seek for God's blessing. And seek it with right motive. No? Bibigay ng Panginoon, daanan lang tayo para ito ay mapunta sa iba. Pangalawa, are you asking God to instill in your heart and to instill in the hearts of your children a burning desire for the nations to rejoice in Him? Ang katuruan sa pagmimisyon, hindi lamang po tinuturo sa mga may edad. Alam niyo yung mga komunista, paano sila nakaka-indoctrinate? Saan nila sinisimulan? Murang edad. Dodoktrinahan na nila yun. Tayo, dodoktrinahan natin, nadoktrinahan na nila o ng mga kulto. Too late. There's a lot of unlearning to do. Dapat habang bata sila, natuturuan sila pagdating sa mission. Yung, eto anak, eto allowance mo, magbigay ka para kay missionary ganito. Ang ganda mo. Mag-set aside ka. O ngayon, magpe-pray tayo para kay missionary ganito. Yung education, huwag nating iasa sa school kasi hindi nila alam yun. Especially if the schools are not Christian. Kanino ang aasa yun sa atin? Education begins at home. Huwag nating iasa sa school. And when it comes to mission, maganda manggaling po sa atin. At yan yung magandang pamana ninyo sa inyong mga anak. Are you being a good steward of God's material blessings so that you can use them to bless the missions? Are you? Or you are just thinking of the needs of yourself and your family? Lalahanin po natin, malapit sa puso ng Panginoon ang mga bansa at iba't ibang tao. Paghingi, so simula sa araw na to, gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, humingi ka ng pagpapala ng Panginoon nang iniisip mo para maibigay mo to sa ibang tao. Pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Pero, pag humingi ka para sa pansarili mo lang pangangailangan at pangangailangan ng pamilya mo at wala kang pakialam sa gawain pag-misyon sa iba't ibang mga bansa, hindi ka makakatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Yan ang aral mula sa Biblia, simple. Pero dapat po, sundin po natin at tumugon po tayo ng may pagsunod para makuha natin yung kapangyarihan na dumadaloy mula sa salita ng Panginoon at katotohanan na pag sinabi niyang pagpapalain ko kayo, gagawin niya yun, kaya lang dapat sa tamang pamamaraan at perspektibo. So remember, you should seek God's blessing
Ano yung pangalawa? You should sense His joy. Pangatlo, you should share His blessings with others. Anong resulta nito? As a result, the nations will rejoice. Manalangin po tayo. Let's all stand. Aming Diyos at aming Ama, sa pagdiriwang namin ng buwan ng pagmimisyon, aming kinikilala na kayo ang Panginoon ng mga bansa. Pinupuri namin kayo sa inyong pag-ibig at sa inyong kapangyarihan. Pinasasalamatan namin kayo sapagkat tinatawag ninyo kami. At kayo po ay mabiyayang nag-imbita sa amin upang aming idulog sa inyo ang mga pangangailangan. Aming Diyos, kami po ay walang magagawa kung wala kayo. Hindi po kami maaring maging mga tao na gusto po ninyo kung hindi kayo kikilos sa aming buhay. Kung kaya hinihingi namin ngayon na pagpalain ninyo kami. Hubugin ninyo kami upang maging kawangis kami ng inyong anak na si Jesus. At ito ang magbibigay sa amin ng paraan upang masunod namin kayo ng buo sa aming puso. Hindi namin ito hinihingi aming Ama para sa aming sarili lamang. Hinihingi namin ito para sa kapakanan ng mga bansa. Alam namin na inyo pong mithiin ng lahat ng mga tao, purihin kayo. At kami po ay may pagnanasa na maging kabahagi ng katuparan ng mga layunin na ito. Aming Diyos, karapat dapat kayo tumanggap ng papuri ng lahat ng mga tao, sapagkat nilalang ninyo ang lahat ng mga bansa sa sanglibutang ito. Hindi na po kami makapaghintay ng panahon, ng araw, ng lahat ng mga tao, iba-ibang tribo, pinagalingan, sasambay kayo sa langit. Kasama po kami. Gamitin niyo po kami, Ama, upang pagpalain ang mga bansa. Kumilos po kayo sa amin upang kami po ay maging saksi ninyo sa mga bansa. Magsisimula dito sa aming lokalidad at patungo sa iba't ibang lugar hanggang sa dulo ng daigdig. Pagpalain niyo po kami upang kami ay maging pagpapalan sa iba. At hiniling namin ito sa pangalan ng aming maluwalhating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, nananampalataya, nananalig, naniniwala na ito ang gusto niyang ipagawa sa amin. Sa ngalan niya,